Narito na tayo sa episode 336 ng Abot Kami na Pangarap mga kapuso. Lumapit nga itong si Doktora Minor sa nurses station para nga makipagmaritesan at sinabi niya na trauma ang inabot ni Doc RJ sa kamay ni Ma'am Moira. Dahil biruin mo, ginawa yun ng sarili niyang asawa. Sabi naman ni Doc Parado, no? Naku, kampi ho ako kay Doc RJ. Sabi naman ni Nurse Evan, talaga lang ha. Alam ko naman na Team Moira ka, sabi ni Nurse Karen, no? Alam mo naman, Mare, na malapit na mawala sa trono mo si Ma'am Moira. Kaya syempre, kay Doc RG na yung kakampi, sabi naman ni Doc Prado, no? Kay Doc RG naman talaga ako eh. So sabi naman ni Doktora Minor, so maaari na ba mawala sa mga tanyag clan itong si Ma'am Moira? Panigurado ho, Doc, sabi ni Nurse Karen, no? At maaari nang bumalik dito si Annalyn, sabi ni Evan. Magbabalik na muli yung squad natin, sabi naman ni Nurse Karen. At isa pa, pwede rin dito pumunta si Ma'am Lynette at dito na siya magtrabaho sa Apex. Makukumpleto na sila, sabi naman ni Doktora Minor. Tama na yan, back to work. Samantala itong si Annalyn, nakasalubong niya itong si Zoe, sabi ni Zoe, Annalyn, sinisiraan mo ba ako kay Dad? Ano sinisiraan? Ano pinagsasabi mo? At tuwang-tuwa ka pa sa mga nangyayari. Tuwang-tuwa. Alam mo, umalis ka na nga rito, Annalyn. Puro problema na lang ang binibigay mo eh. Sabi ni Annalyn, no? Alam mo, dapat talaga nagsasabi ka ng totoo. Noong una pa nga naawa ako sa iyo eh. Pero naisip-isip ko na masama nga pala yung pag-uugali mo. Baka nga, tinutulungan mo pa yung nanay mo eh. Umalis ka nga dito, baka maitulak sa hagdan. Siya nga pala, hindi mo nga pala magagawa yon kasi yung nanay mo nga pala ang may kakayanang gumawa nun, sabi naman ni Zoe, no? Pwede ba? Tumigil ka, huwag mo kong akusahan. Pinigilan ni Annalyn yung kamay ni Zoe, sasampalin siya eh. Alam mo, gutom ka yata eh. Dapat sa'yo, buhusan ng kape. Binuhusan niya ng ice coffee. Ayan, para may maspasan ka. Sorry ha, ibibili ko na lamang ng kape si tatay ulit. Pasalamat ka at malamig yan, hindi mainit. O ito, laklakin mo. Natalo si Zoe, buti nga sa'yo. Samantalang itong si Doktora Minor, pupunta lang daw ng CR, nagpaalam kay Karen. Ito naman si Evan, kukuha lang daw ng gamot sa may lab at sandali lamang daw siya. At habang pinuntahan nga nito si Moira para i-check ang kalagayan nito, nagsasalita si Nurse Karen, sabi niya, himatayan effect. Napanood ko na yan. Kapag nahuli, saka maghihimatay. Pagkatapos, kapag nagkamalay, magpapalagay sa may wheelchair, tapos magpapalagay ng neck brace. Alam na alam ko na yan, madam. Alam mo, ang hirap sa'yo, madam. Napakabuti mo kasi. Lahat ng mga tao dito, kala mo, hawak mo sa leeg. Talagang kinokontrol mo. Kaya kung ano man ang mangyari sa'yo, madam, nako, karma lang yan. Karma ang tawag dyan. Kaya kapag nagising ka, madam, nako, talagang may masamang mangyayari, so dapat talaga sa'yo pinaparusahan. Nung nagising si Moira, sabi niya, Karen, tinadya ka. Tinadya ka si Karen, ayan na. Tapos kinuha yung gunting. Sabi, halika nga dito. Ilabas mo yung tapang mo, nasaan ang tapang mo? Pasalamat ka, wala akong panahon sa mga magtabi ng dila na katulad mo. Tapos tinulak ni si Karen, dito ka nga. Bigla siya tumakas. Sumisigaw si Karen, tulong. Si Ma'am Moira nakatakas. Biglang dumating sina Doktora Minor, si Doc Prado, si Nurse Evan, saka si Doc Joanne. Nasaan siya? Doon po, dire-diretso. Anong nangyari? Karen, okay ka lang ba? Hindi ka nasaktan? Okay lang po ako, Doktora, sabi ni Nurse Evan. Anong nangyari, Mars? Kinuha niya yung gunting eh. Pinutukan niya ako ng gunting. So, ibig sabihin, arm in siya. Danger siya. Delikado pala siya. Sabi ni Doktora Minor, no? Doc Prado, tumawag ka na security. Ngayon na. Tumawag ka. Nagpapaliwanag si Nurse Karen. Talagang siya. Nangangatog siya sa takot. Diba? Pinagtan ko si Moira nagtatago. Nagtatago siya. Ayan. Tapos ito namang si Doktora Minor. Tinawag niya yung mga security at dumating na nga itong si Doc RJ. Ano nangyari dito? Sabi ni Nurse Karen, Doc, ganito po kasi tinadyakan ako ni Ma'am Moira.
Tapos sabi ni Nurse Evan, kinuha po niya yung gunting ni Nurse Karen, ninakaw po niya. So ibig sabihin po, arm in danger po siya ngayon. Sabi ni RJ, paano nangyari yon? Hindi po pwede, kailangan mahanap ninyo si Moira ngayon din. Sabi naman ni Doc Prado, Doc, tutulong na rin po kami sa paghahanap. Ayun na. Samantalang itong pagpasok ni na Josa, Doc Carlos sa Lynette, pinupo muna nila sa lobby itong si Carlos kasi bagong opera, di ba? Kalalabas na ng ospital, baka mabinat. Kami na lamang bahala mapunta kay Annalyn. Sige na, dito ka na muna, magpahinga ka muna. Sabi naman ni Carlos, sige, update nyo na lang ako. Ngayon, tinawagan ni Carlos si Zoe. Sabi niya, Zoe, nasaan ka? Nandito ako sa Apex, mag-usap tayo. Samantalang ito si Moira nagtatago. Nakakita siya ng storage room. Dito siya nagtago. Ngayon, dumating itong si RJ. Sabi niya, kinakailangan nyo mahanap si Moira. Huwag na huwag mo siyang hahayaang makalabas. Opo, Doc. Hindi niya alam. Nasa likod nila si Moira at dumating na nga si Doc Ray. O pare, ano nangyayari? Nakatakas si Moira. Ganun ba? Sige, pupunta lang ako sa isang lab. Kaya sikasuy lang ako tapos tutulong na rin ako sa paghahanap. Ngayon naalala ni Moira yung mga alaala na pinapaamin siya ni RJ bago siya mahimatay, diba? Sabi ni Moira, hindi ako papayag na mahuli ako. Hindi rin ako papayag na makita kong maging kumpleto kayo at maging masaya kayo. Sabi ni Moira, no? Nakahanda yung kanyang gunting habang siya nag-iisip ng kanyang pinaplano. Diba? Samantalang kung si Annalyn, nagkaharap sila ng daddy niya, nakita sila. Sabi naman ni RJ, hindi ko pa nga nakikita si Moira eh. Sabi naman ni Annalyn, ganun po ba? Sige po, sasabihin ko po si nanay. Nandito si Lynette ko po. Dumating po siya dito para katagpuin ako. O sige, puntahan mo na ang nanay mo at sabihan mo na mag-iingat siya. Dahil meron dala-dalang gunting si Moira. Baka mapahamak siya. Saka please ng anak, huwag mo nang hanapin pa si Moira. O bayan mo na sa mga security. Baka mapahamak ka pa. Ngayon, dumating si Zoe para hanapin yung mami niya. Sabi naman ni Nurse Karen, wala. Tinatanong kita na maayos kaya sumagot ka. Sabi naman ni Nurse Evan, tumakas ang mami mo, Zoe. Sabi naman ni Doc Joanne, baka nga katulong mo pa siya eh. Kaya siya nakatakas eh. Sabi naman ni Zoe na pwede ba huwag mo ko akusa ng ganyan. Dumating si Doktora Minor. Zoe, Joanne, huwag nga kayo mag-away. Ito namang si Moira, dumaan ng fire exit dito sa may hagdanan. Nakasalubong siya ng gwardiya. Order po ito ni Doc RJ, utos po niya to. Ganun na. Ako ang boss mo, kaya dapat mo ko sundin. Tapos tinadya ko sa may bike. Ang hina ng gwardiya, kalokohan eh. Natalo ni Moira, nakatakas na naman ng kontrabida eh. Natalo, sabi ng gwardiya, punta mo si Ma'am Moira doon sa taas, bilis. Dumating isang gwardiya. Ngayon nakita yung mag-ina, sabi niya, Zoe, halika dito. Pinalapit ni Moira si Zoe para sampalin ng malakas. Deserve, Zoe, buti nga sa'yo. Nag-aalala si Zoe, sabi niya, Ma'am, nag-aalala ako sa'yo. Sabi ni Moira, no, traitor ka. Tinraidor mo ko. Matapos lahat ang ginawa ko sa'yo, tapos ito lang ang igaganti mo sa akin. Nakasalubong naman ni na Josa sa kanila yung mga tumatakbong gwardiya. Ano kaya nangyayari doon? Tapos sabi ni Annalyn, Nay, Ninang, nakatakas po si Ma'am Moira. Sabi ni Josa, sabi ko na nga ba si Lynette eh. Nakatakas talaga yan eh. Sabi naman ni Lynette. At may gana pa siyang tumakas matapos ang krimen na ginawa niya. Ang laki-laki ng kasalanan sa inyo. Sabi naman ni Annalyn, no, hanapin ko po si Ma'am Moira. Sige na po, alis na po ako. Sabi naman ni Josa, no, tara na Lynette. Wala tayong ibang gagawin kundi maghanap din. Kaya tara na, hanapin na natin si Moira. Pinaladkad niya si Lynette para tumulong din sa paghahanap. Hindi na nga naman bago sa kanila yun eh. Natatakas talaga to si Moira, di ba? Tatakasan yung kasalanan niyang ginawa. Samantalang kung si Zoe humihingi ng sorry sa nanay niya. Ma'am, I'm sorry. Kinakailangan kong gawin yun, patawarin mo. Kung hindi, wala ka talagang kwentang anak. Hindi kita mapapatawa, di ko ito makakalimutan itong ginawa mo sa akin. From now on, hindi na kita anak, itatakwil na kita. Umalis na si Moira. Habang umiiyak si Zoe, habang umiiyak siya, biglang dumating si Doc Carlos. Sabi niya, Zoe, narinig ko ang voice ni Moira, nasa na mami mo?
Wala, hindi ko alam. Pwede ba Zoe, huwag mo na siyang ipagtago. Huwag mo na siyang ipagtakpan. Nandito ako. Baka kasi magsalita yung mami mo. Baka isiwalat niya na mag-ama tayo. Sabi naman ni Zoe, no? Talagang niya pa talaga ang concern mo. Kunya lang sabihin mo, buti pa umalis ka na. Sabi ni Zoe, no? Basos talaga sinigawan yung tatay mo. Ayan na. Ito namang si Moira. Nakita niya yung linen room. Diba? Yung mga labahan na pinagsuotan ng mga pasyente. Dito siya pumasok kasi nakita niya nakabukas yung pintuan. Dito siya nagtago. Ngayon biglang dumating tong sina Doc Prado saka sina Doc Meneses. At sabi nga nila, Doc, sigurado naman ako na mahanap din agad si Ma'am Moira kasi nagkalat na mga security dito sa ospital. Sana nga mahanap na natin siya. Ngayon ito namang si Moira nagtatago dito. Ito namang si Lynette saka si RJ nagkasalubungan. O RJ, sabi naman ni RJ, mag-iingat ka Lynette. May daladalang gunting si Moira. Saka pinagtataka ko lang, ano ba yung pinagtatalunan namin nung araw na yun? Napanood ko na yung video Lynette, alam ko na si Moira ang tumulak sa akin sa may hagdanan. Sabi naman ni Lynette, alam ko nung araw na yun magkikita kayo ni Annalyn sa building kasi nga birthday mo. Pero hindi ko na alam kung ano pang ibang detalye kung ba't kayo nagtatalo ni Moira. Si Moira lamang ang makakasagot niyan kaya kinakailangan talaga mahuli na siya. Sabi naman ni RJ, hindi talaga ako titigil hanggat hindi siya nakikita. Kaya kailangan hindi pa siya makalabas dito sa ospital dahil kapag makalabas siya dito, may hirapan na tayong hanapin siya. Samantalang tong si Zoe, kinompronta ni Annalyn, nakita siya ni Annalyn. Zoe, nasa ng mami mo? Tumakas siya. Pwede ba Annalyn, umalis ka na? Ba't nandito ka pa? Ano, Zoe, may kinalaman ka? Pinatakas mo siya? Sana nga pinatakas ko na lang siya. Kasi puro na lamang akong sinisisi. Wala na akong mapagdugaran. Saan ba ako lulugar? Sabi ni Annalyn, no? Lumugar ka sa tama. Yan ang dapat mong gawin, Zoe. Alam mong mali ang ginagawa mo pero gumawa ka ng tama. Pwede mo itama ang pagkakamali mo. Yan ang dapat mong gawin. Kasi Zoe, tatay mo siya. Siya nga itong naargabyado, siya itong kawawa, dapat siya ang mas kinakampihan mo. Bilang dumating si Doc Meneses, sabi niya, tama si Annalyn, Zoe. Alam mo, kaya naman siyang patawarin ni RJ. Mabait si RJ, malambot ang kanyang puso. Dapat lang talaga sumuko na yung mami mo at i-admit niya yung kasalanan niya. Sabi naman ni Zoe, no? Pwede ba? Wala akong panahon sa mga pangaral ninyo. Hindi ko kailangan yan ngayon. Kaya mabuti pa umalis na kayo, hindi ko kayo kailangan. Pero si Zoe, napakawalang niya talaga. Binabasos niya na yung ninong niya. Ninong niya yung si Doc Ray Meneses eh. Umalis na siya, diba? Kasi nga ayaw niya ng pangaral. Ayaw niya ng mga advice nila. Kaya umiiyak talaga to si Zoe kasi tinakwil na siya ng nanay niya. Hindi na sila magkasundo ngayon. Magkaaway na sila ngayon. Samantalang tong si Moira, nakita siya nung tauhan, di ba? Yung nag-aasikaso sa linen room. Mrs. Tanyag, huwag ka maingay. Hinahanap po kayo ni Dr. Tanyag eh. Tatawag sana sa telepono, ngunit pinigilan ni Moira. Saglit lang. Ako ang boss mo rito, kaya ako ang dapat mong sundin. Ito 5,000. Bibigyan kita ng 5,000. Gagawin ko 200,000 yan kapag tinulungan mo kung makalabas dito sa hospital na to. Sabi ng lalaki, no? Ano po ba ang gagawin ko, ma'am? Ano po ba yung papagawa nyo sa akin? Yun na. Inopera niya ng pera talaga eh. Ang gagawin yung staff, ilalagay si Moira doon sa, yan nga, sa lagay ng mga laundry. Diba? So, ang nakita ni Annalyn, isang babae, lumabas sa linen room. Napagkamala niya na si Moira. Tinanggal niya agad yung face mask, sinablot niya. Humingi siya agad ng tawad kasi nakita niya iba pala yun. Hanggang sa lumabas na itong lalaki, dala-dala nga itong mga labahan. Nasa loob si Moira. Habang si Moira bumubulong, sabi niya, hindi nyo na ako mahuhuli pa. Hindi nyo na ako makikita. Ito yung mga dapat nating abangan ngayong araw ng Biyernes, episode 337 mga kapuso. Nakita nga ng isang staff ng hospital yung gunting ng Escare at napatunayan na galing ito sa linen room. Kaya nagkaroon tuloy ng hinala itong si Doktora Minor na nanggaling doon si Moira sa linen room. Kaya pinuntahan nila ito para rekisahin yung loob nun. Ngayon nahuli nga ni na Jose sa ni Lynette itong si Moira. Sabi nila, surprise Moira. Ayan.
wala na talagang kawala tong si Moira the Explorer, no? Si Dora. Dahil nahuli na nga siya ni na RJ at eto na corner na siya, paaminin na siya. Kaya ang sabi naman ni Moira, sige, total kontrabida naman ang paningin niyo sa akin, sasabihin ko ng totoo kung bakit ka na-aksidente, kung bakit ka nahulog doon sa may hagdanan at kung bakit kita tinulak. Dahil dyan sa babaeng yan, yan ang may kasalanan ng lahat. Tuluyan na kayang isiwalat ni Moira ang sikreto nito ni Zoe. Yan ang pakatutukan natin ngayong araw ng Biyernes, mga kapuso. Kaya wag natin palalagpasin ang mga magaganap dito sa Abot Kami na Pangarap. Kung bago ka pa lamang sa akin mga kapuso, please like and share this video on your social media platforms. Higit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and ating GMA shows tulad ito. Maraming salamat mga kapuso, happy viewing, and God bless us all.